Kayo po ay biktima ng violence against women at klaro naman ang karapatan nyo na umalis sa ganung klaseng sitwasyon. Tinuring na rin yan ng Supreme Court na evidence ng psychological incapacity. Nandyan ang batas para bigyan ka ng protection. Dahil kung nabubugbog ka, edi nalalagay ka sa panganib, hindi ba? Pero kung kakasuhan mo o siya o hindi, desisyon mo yon. Yung asawa nyo nananakit, ano? Opo. Kayo ang sinasaktan. Opo. Yung mga anak nyo, sinaktan din? May pagkakataon pong ganun pag inaawat po kaming dalawa. Maliwanag kasi yung batas natin na kayo po ay biktima ng violence against women. At klaro naman ang karapatan nyo na umalis sa ganung klaseng sitwasyon. Sa legal, no, in the legal sense, paano ka aalis? Ito ba ay legal separation or annulment? Sa aking opinion, bilang isang abogado, pasok ka sa pareho. Ang legal separation, kasal pa rin kayo, pero sinasabi ng batas dyan na pwede kayong hindi na magsama. Ang annulment naman, under our law sa family code, pag nag-grant ka ng annulment, parang never kayo kinasal. Kung lalabas na may psychological incapacity yung asawa nyo. Ang physical abuse kasi na ginagawa sa inyo, tinuring na rin yan ng Supreme Court na evidence ng psychological incapacity. Pwede ka rin magsampa ng kaso nga na violence against women, no, and children nga, dahil kung nasaktan din ang anak nyo. Kung ang kumikita ay yung nananakit, edi problema pa ngayon nung asawa, katulad ninyo, Mary Ann, na paano kami mabubuhay kung makukulong siya. Ang gusto kong ipaliwanag sa inyo is, nandyan ang batas para bigyan ka ng protection. Dahil kung nabubugbog ka, edi nalalagay ka sa panganib, hindi ba? Pero kung kakasuhan mo o siya o hindi, desisyon mo yon. But kung akong tatanungin mo, siguradong ilayo mo yung sarili mo sa kapahamakan dahil sinasaktan ka eh. At doon papasok din ang violence against women na batas kasi pwede kang mabigyan ng protective order na bawal siya lumapit sa inyo. Pero kailangan pa rin niyang kayong sustentuhan.